Okay na? Okay. Mabuhay mga kababayan, naririto po tayong muli sa ating isa na namang episode ng Up Up Batangas. At ito po ay sa kasalukuyan, ginagawa natin dito sa Silion Builders Pavilion, dito po sa May Balintawak, Tangko Road, sa gilid po ng SM Mall dito sa atin sa Lipa. Atin pong pag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa napakainit na topic. Ito po ay ang tungkol sa kuryente. Ang kuryente at lalong-lalo na ang may kinalaman sa operasyon ng Batilec. Nabanggit po natin ito dahil noon pong nakaraang episode ay naging bisita natin si Congressman Nicky Briones, at siya po naman ay hiningaan natin ng update ng mga activities sa Kongreso bilang ating sugo sa Kongreso, sugo ng AGAP. At nabanggit niya na sila ay abala ngayon yung mga party list group tungkol sa budget ng NEA, at nahagip nila itong tungkol dito sa mga usapin ng pagpapababa ng kuryente, at ang isang nakita nila ay yung mga bills sa buong Pilipinas naman yata halos ay gano'n ang mga electric cooperative ay mayroong sinisingil na capital expenditure. Doon po sa naging usapan na yon ay mayroon pang ibang mga nahagip na usapan at nais nating linawin yon, at naririto po ngayon kasama natin muli ang mga kasama naman po natin ngayon, ang General Manager ng Batilec, ang ating presidente ang General Manager po ng Batilec, si Ginang Marilyn Cagimbal, ang atin pong treasurer ng Batilec, si Director at si Director Atienza, dito po ito sa atin sa Lipa. At pasensya na kayo. At ang ating presidente ay ang Karuping Manalo, diyan po naman sa San Juan yan. Tapos ang ating Vice President ay si Director Ambal, na yan po naman ay sa San Jose, at si Atty. Panganiban po naman ay Director sa Laurel. Kasama rin po natin ngayon, mukhang in full force ngayon ang Batilec sapagkat sila daw ay may board meeting ngayon, ang manager ng Tanawan, si Ginoong Cesar Mercado, at ang manager ng San Jose, si Ginang Zelda Subol, at ang mga department heads po natin na ilan dito sa Batilec. So as usual, kasama po natin ang presidente ng Batangas Chamber of Commerce, ito pong si Ginoong Ped Calao, ang atin pong Adjutant General ng Armed Forces of the Philippines, ang atin pong General Jungs Junco, at ang atin pong si Colonel Arnel Villarreal ng 748th Combat Group. Kasama po natin ang isang representante ng Federation of Non-Government Organizations. Siya po ang Pangulo ng Bantay Bayan, si Ginoong Tony Lunar. At siyempre po ang aming muse. At siya po ang nangunguna naman doon sa movement for social responsibility, si Meds Kahanding, at siyang tumatayong sekretariat po ng Batangas Chamber of Commerce at saka po ng Up Up Batangas. Kasama rin po natin ang presidente ng Federation of Urban Poor dito sa Lipa, si Butch Nares. Yan po si Butch, presidente rin ng Federation ng mga barangay health workers. Kasama rin po natin sina Jobel, ang ating mga volunteer na from BSU, at saka ang ating pong cameraman na si Dan, at saka ilan pang mga bata po sa BSU. Okay, ang kuryente po ay talagang napakahalagang usapan sa ngayon sapagkat ito po ay nagiging pinakamalaking bahagi ng gastos ng mga lalo na ng mga malalaki at maging ang maliliit na negosyo na hanap buhay dito sa atin. Kaya dito sa Pilipinas ay isang nagiging napakalaking usapin sa pagpaplano ng ating economic development, na maging buhat sa regional hanggang sa national ay pinakamalaking challenge ang pagpapababa po natin ng kuryente. Nabanggit nga natin kanina na itong ating kuryente
ay naging napagtumbukan ng pansin nitong mga party list. Pero siguro, nais ko munang ipakilala at lagyan ng istorya kung ano ang sitwasyon ng ating Batilic ngayon, sapagkat itong Batilic ay ating cooperative buhat doon sa binigay na istorya ng ating President PED na noong araw ito ay yung ating Sakatentay bago na naging cooperative, ay dumating naman ang ating NEA Law, National Electrification Act, na yun ay ang mandato ay bumuo ng NEA nga, yung National Electrification Administration, na mayroong quasi-judicial function at saka supervisory function upang bumuo ng mga cooperative sa buong Pilipinas, at yung mga hindi masyadong efficient functioning ng mga electric services sa mga lalawigan ay magkaroon ng mandato na mapailawan ang buong Pilipinas, na ma-electrify ang buong Pilipinas. Yun po ang mandato ng NEA Act at ng National Electrification Administration, at doon sa act na yon nabuo ang ating Batilic at ang mga iba pang malalaking cooperative sa buong Pilipinas. At noon pong natatandaan natin na noong mga bandang late 80s ay nung bandang late 80s ay nagkaroon ng malaking usapin, labor problem, hanggang sa early 90s na nagkaroon ng pag-aaklas yung ibang mga empleyado ng ating Batilic, at yun po ay pumasok ngayon para maayos ang gusot, ay pumasok yung quasi-judicial function ng NEA at ang kanilang supervisory function. Nagkaroon sila ng mga ilang manager for several years, at hanggang sa nakakapag-elect na muli, hanggang sa sila ay napagkasundo na settle yung industrial dispute na yon, at bagong nag-year 2000, maayos na po yung Batilic, sama-sama na sila doon sa bagong building sa Antipolo, at yun na po ang kinikilala nating headquarters ngayon. At doon po ay ibinalik yung dating manager ng Batilic, na ang tawag nila ay doon nasa sa grupong loyalist, at ito namang mga nag-aklas ay grupong RAM. So nagkasama-sama po yung RAM at saka loyalist, nagkasundo-sundo sila. Yung pong bagong halal ng mga direktor, na yung huling set, yung isang set ay nahalal noong mga 1999, ay nagkaroon po ng binalik nga yung dating general manager, and then after several years ay na-retire o nagpalit ng general manager. Yung isang dating division head ay naging OIC, and then the same set of directors ay nagkaroon po ng nag-retire doon sa OIC na yon. At doon sa pagre-retire na yon ay pumasok yung ating general manager sa ngayon, na siya naman ay dating kasakasama ng mga unang RAM na aaklas sa hindi nakikita nilang sa kanilang perception ay hindi mabuting nakikita nila sa takbo ng cooperative. Kaya ito namang babaeng ito ay nakita nating pinaninindigan na siya ay nandoon sa pinagsasagawa ay tama. At kilalang ito'y cum laude at matalinong tao. Ngayon, ito pong noong panahong yun, bago pa rin sumapit ikaw, ay nagkaroon pa rin ng isa pa uling dugyo ng dispute. Yung mayroon yatang nagkaroon ng computerization, yung na nagkaroon ng idinimanda ang NEA na mga direktor po ba yun o empleyado? Mga direktor, at naging issue rin po yun. And saka pala, pagkatapos noon ay noon ikaw na papasok, na yun pa rin mga direktor na yun ang naghirang sa iyo na maging GM. So lahat ng pati yung mga bagong elect. And nagkaroon ng election na huli ang Batilic, o nagkaroon ng dahil ang 15 ang
directors ng Batilec, pero yun ngang 8 ay mayroong kaso, may natirang 7, at by force of law or by force of kung ano man ang sequence na pagpapalit, mayroon ng 2 na elect uli na ipalit, at kayo ngayon ay siyam na. Siguro po, umpisahan natin sa pagbibigay ninyo ng update tungkol doon, and then balikan natin yung inyong yung topic ni Congressman Nicky. Update pa. Okay. Maraming salamat, Engineer Ding. Una po sa lahat, maraming salamat po sa magandang pagkakataon pong ito na ibinigay nyo sa amin, because hindi po nagkakaiba ang ating layunin na makapagbigay po ng mga impormasyon sa ating mga mamamayan para po sa lalong pagkaunawa. Pero bago po ako magpatuloy ay akin pong binabati. Ayan, Sir Ding, of course ikaw muna, and then yung presidente po ng ating NGO, si Sir Pet Calao. Batangas Chambers, opo. Of Commerce, yes, Sir Pat Calao, si Sir Lunar, ayun, hindi ko po natandaan yung pangalan, I will get her name po in a while. Yun pong ating mga kagalang-galang na officers ng Armed Forces, si Ma'am, ayan, si Ma'am Beautiful na lang, opo. Ayan, Ma'am Mebs, and then yun pong ating representative, regional I think, from the NSO, Ma'am, yes po. At sa lahat po ng guest nandito, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. So to continue po, napakaganda po ng sinabi ni Sir Ding, kasi sa introduction niya, sabi niya nga ay itong kuryente napaka-importante, totoo po yun. In fact, ang electric cooperatives, kaya nga po nagkaroon ng special law para doon. Yung Presidential Decree 269 na inihiwalay siya doon sa other types of cooperatives. Yun po ang siguro ang magandang pagsimulan, dahil nabanggit nyo nga po na napakahalaga ng kuryente. So why a separate law, at bakit kailangang may quasi-judicial body at isang regulatory body o supervisory body na siyang mangunguna po sa electric cooperatives? Because gaya nga po ng nasabi natin at pinaniniwalaan nating lahat, ang kuryente po is of national interest. Di po ba? Na talagang hindi naman pwede na kung magka-problema Presidente ng Pilipinas, pwede bang tulungan mo kami rito? Hindi naman po siguro pwede yon. So that's why there is a regulatory supervisory agency para mag-handle doon. Yun po. Now, to continue po doon po sa kwento ni Sir Ding, na parang mas alam na alam niya pa kaysa akin yung kwento. I-continue ko lang po, So, totoo po yun na based on the complaints of the consumers, ay nag-audit po ang NEA sa Batilec. That was, I think, 2005. And then only to find out na meron pong anomalies doon sa 75 million computerization project. Yun po supposed to be as a BOT scheme. However, yan po ay nangyari ng walang bidding, at noong nag-file po ng complaints ay halos out of 75, 72 million ay bayad with only 8 million delivered. Yan, because as per contract, magbabayad ng 3.5 million a month regardless kung may maipakita kang performance. Because sinasabi nila na yung system o yung modules o yung hindi naman nakikita yung program Yan po yung mga reasons ng mga direktor na nangunguna noon na natanggal. In cahoots, of course, with the supplier. So based on that, malinaw po na may graft and corruption tungkol sa computerization na yon. And aside from that, yun pong overpriced 10 units ng boom truck na na-double po yung price. Yan po ay based doon sa NEA audit report. And then on October 5, sadly, ay natanggal nga po yung 8 directors. No, na may natira nga po tayo na 7 na directors na ang sabi nga, hindi siya majority. Now, sila po ay siyam. Why? Because out of the 8 po na natanggal, because may status ko nga po ang Supreme Court, na yan po yung aking sasabihin din mamaya, ay by operation of law, yung isa po doon sa 8, kumandidato po siya na vice mayor, at ang guidelines po, upon filing of candidacy, automatic resigned yung director na yon. So, yun pong 7 na natira, 8 na. So, paano po siya naging siyam? So, doon pa rin po sa 8 natanggal, yung isa po doon from the District of San Jose ay just served the unexpired term noon pong namatay na direktor sa San Jose. So,
hanggang doon lang siya, automatic, wala na po yung term niya. No? So, nagkaroon po tayo ng process by NEA guidelines din na dahil nga may status quo sa Supreme Court, ay hindi po tayo magkakaroon ng eleksyon para doon sa dalawang kulang na direktor. So, nagkaroon po yan ng process na nag-appoint po yung mga MSHAC, yun pong MSHAC ay Multi-Sectoral Electrification Advisory Council, which represents po doon sa 10 sectors ng isang bayan. So, from among them, sila po ay ang nag-appoint na for approval ng board ng Batelec 2 and for confirmation ng National Electrification Administration. That's why yung pong 7 board na natira na righteous members of the board, if I may assert, ay siyam na po because yun pong district ng San Jose ay nire-representa po ngayon ni Vice President Ambal, and yun po namang Rosario District ay by Director Danilo Gulfo. Yun. So, gusto ko lang pong emphasize na siyam na sila ngayon. That's why we are operating and they are functioning. Now, nung tinanggal po ng NEA yung 8 direktor, nakakuha po sila ng TRO sa Court of Appeals. That is for 60 days. At fortunately for us, after 60 days po, ay inaffirm po ng Court of Appeals yung decision ng NEA na they are really dismissed because of the case. Now, on December 29, 2006, the same year, they were able to secure po a status quo order from the Supreme Court. Ano po? That's the reason why hindi pa sila dismissed up to now because of the status quo. But, months after that, as also directed by NEA in the decision, in the removal decision, we were tasked to file criminal cases against the 8. So we did. And yun pong final ng board at ng Batelec is syndicated estafa, which is a non-bailable offense. And base ho dun sa chronology ng events, hindi ko na po sasabihin, mahaba po yun, ay nakita po ng Department of Justice na may probable cause na sila ay i-file ang information sa court for syndicated estafa. That's why in October of 2008, sila po ay nagkaroon ng warrants of arrest. And for 10 months, ay despite yung efforts to locate them, ay nagkaroon na nga ho kami ng 350,000 na approved ng NEA for each head para lang mahuli. Para po malitis. Yun lang po naman ang natin, para po mag-roll yung process, yung legal process. But they were able to secure in August of 2009 ng status quo again, quashing the warrants of arrest. Yun. So, if you may notice, parang doon po sa Supreme Court palaging nagkakaroon tayo ng problema. But of course, baka ho tayo medyo because nasa korte nga po yan, gusto ko lang pong ipaabot na yan ay naka-status quo na naman po ang syndicated estafa. But, may I continue, na despite na nakakuha po sila ng status quo ulit for the syndicated estafa, kaya po sila ay nakakalabas na ulit ngayon, ay in a meeting they requested, without our knowledge, may somebody who mediated for them to ask for a settlement na po. Siguro po napagod na rin. That's why sa amin naman po, wala kaming problema doon because what we want is really peace. Di po ba? So, we are open to that. So, however, the problem is, tinitingnan namin kung acceptable po ba itong kanilang mga offer for settlement because we are answerable to the consumers kung basta po kami papayag so whatever they will be offering because in the first place the consumers were the one who complained. So what are the inclusion in the offer? Nakalagay po doon, o sige, pwede ba walaan na tayo doon sa kaso? Yun po. At mag-resign na kami, wala na kaming pakialam sa Batelec, we would resign. Kaya lang, for humanitarian reasons, pwede ba naman na kami ay makakuha ng allowances at per diems for the past years that we were not able to attend meetings? So yun po ang medyo problema. No? Na parang hindi naman ho katanggap-tanggap yun, di ba? But just the same, the board met
at ano ho kami ng counter, kung magka-comments doon sa offer. So, ang naging counter offer po namin is for them to tapusin yung computerization project, yung 75 million. Tapusin po nila yon. But we will be the one to conduct the bidding. They will just pay kasi mahirap po na, di ba? I think that's the best thing to do. We will be the ones to conduct the bidding. They will just pay for the bidding, for the cost. And then, sila po will remain dismissed as per NEA decision na affirmed naman ng Court of Appeals. And ang condition po is everything that will be agreed upon will still be subject to the consumer's approval. Yun po. And up to now, wala pa po silang sagot. I think that's already for several months. And wala pa po silang sagot doon sa offer niya. So, parang yan, naka-stalemate po, kumbaga. Nabanggit mo yung up to consumers sagot at kasi pasok na tayo doon sa pinag-uusapan natin tungkol doon sa concerns na nabuksan ni Congressman Nikki. Yes. Ay di ba gaano ba kadalas nagkakaroon ng eleksyon ang board at gaano kadalas nagkakaroon ng General Assembly meeting ang mga members ng Batelec? Salamat po sa maganda niyong tanong. Yan pong election ng board is every 3 years. Every 3 years. Now, for the reason na meron nga po tayong status quo, hindi ko lang nabanggit kanina yung date, but it was August 4, 2007. August 3, 2007, nang in-reiterate po ng Supreme Court. Di po ba meron silang status quo order? Ni-reiterate nila yung status quo order at sinamahan pa nila na hindi pwedeng mag-conduct ng election ng directors ang Batelec 2 until further orders from the court. Yun. So, yun po ay ating iginagalang bilang kautusan, although we were not the ones who petitioned for that. May it be clear na yung 8 removed directors were the ones who petitioned sa Supreme Court na walang eleksyon. In fact, sirs and ladies, yan po ay gayak na kami, yan, taga Batangas sa Batangas po ha, gayak na po yung aming pagkukondak ng eleksyon. Opo, in fact, yun pong isa na wala yatang kalaban ay parang nagpapatay na yata ng baboy. Ano ho? Then only to find out na ito, meron kaming TRO for the non-holding of the election. Yun po. Okay. Pero kayo ba bilang mga taga nasa loob ng Batelec, mga direktor at saka empleyado ng Batelec ay tuwan-tuwa na lang ba tayo na walang eleksyon or hindi ba tayo gagawa ng paraan na magkaroon ng eleksyon sapagkat yan po ay pinagbubuhatan ng social unrest. Kumbaga, ang iniisip ko po ay hindi naman sa maliban sa naiinggit ako sa inyo at gawa na hindi kayo natatanggal sa pwesto, ay siyempre po naman nagkakaroon ng unrest ang mga tao. Bakit na hindi kayo nagkakaroon ng eleksyon? Eh, gusto rin namin kumandit. Parang something like that. O baka naman may itinatago kayo. Hindi ba mas dapat nahihingi kayo ng bagong mandato sa mga constituents ninyo? Kaya pinaaabot lamang namin sa inyo na hinahanap yan ng mga consumer na gaya namin. Okay, sir. Sir, maganda uli yung tanong nyo na yan. Because kami po ay ilang beses, yan, pwede po namin kayong bigyan ng documents, na ano ba yun, kasi hindi po ako attorney, yung motion for early resolution ng mga nakabinbin na iyan. Because kami po ang unang-unang gustong ma-resolve. Although it will result to election. Di po ba? Yan po ang katunayan na wala pong, kumbaga, kaya hindi ifa-follow up, gusto naming manatili. Di po ba? It's not that, because the documents will prove na kami po ay nagmamanifest ilang beses, kahit ho yan ay may legal nga na gastos, just to resolve this issue. At tungkol naman po doon sa tanong nyo ng General Assembly meetings, yan, kanina po hindi ko pa ho nasabi yon, na during the crisis period po ng Batelec, hindi po siguro lingid sa kaalaman nyo na almost na nag-risk ng lives, almost na may na-take na lives dahil doon, ayan, siguro alam ni Sir Ding na ilang beses ho, may lumusob sa Batelec, hindi lang ho 50, hindi lang 100, 200, ayan, hindi naman po sa armed forces. Yun po ay PNP, just to enforce the order, na may yung status quo order, na meron na namang agreement na nangyayari. And the next one was
no, I think several months after, another one happened na ako ay paplantahan ng 17 daw po na illegal firearms, high-powered firearms, na ako daw po yung nagtatago ng ganong sa Batelec. Na yan po ay 4 na buses, 4 na bus na puno ng mga gwardya na wala pong nameplate, just to take over the operations at paalisin yung mga guards na nasa loob. Why? Because they know that the management left, the board, the righteous members of the board left, and all the 800 employees are solid para po i-fight ang corruption na nangyari. So, yun pong mga ganyan na take over, nakagulo, na almost took the lives of some, fortunately walang nangyari, prompted us not to hold any assembly meetings muna. Medyo mainit po yung sitwasyon. So, what did we do in lieu of those assembly meetings? Meron po tayong katulad po ng binanggit ko kanina, yung MSHAC, yung Multi-Sectory Electrification Advisory Council, na iyan po ay nag-hold tayo, I think, up to now, 8 beses po ang ating hinold na ganyang pagmi-meeting just to update in lieu of the assembly meetings, because we know we owe it to the consumers na ma-update naman po sila whatever ang nangyayari sa Batelec, especially to the results of the operation and the status of the cases. Pwede po ba pagka nagkaroon muli kayo ng tinatawag niyong MSHAP, yung multi-sectoral? MSHAC, yes sir. Ito po, Batangas Chamber of Commerce, Batangas Egg Board, ang Agricultural Group, pwede po bang pakipasabihan sapagkat mga konsumidores pong malalaki ito Ay, opo. na sektor. Kasi alin pong sektor kasi ang tinatawagan ninyo? Yun pong 10 sectors ng bawat bayan. Yes, oo. Now, doon po sa tanong tungkol naman po sa yes, sectors. Yes, it's the youth, the women, the church, yun po ang sa religion, then the business, what else? Education, yan po. Lahat po ng klase I sectors. would think na yung, Yes. especially Opo. yung Federation of Non-Government Organization and most especially yung mga organizations na may mga malalaking konsumo, katulad ng mga egg board, ng mga hog raisers, ng chambers of commerce, mga konsumidores talaga Okay, sir. Ayun, okay, opo, represented But, po naman. siguro po, nasa sa isip ko lang na, kumbaga, kung mangyari sanang muli ang ganito, Ay, opo. ay makasali naman. May At, IBAT enforcer yun naman din. ay Opo. bilang, kumbaga, kasama na rin ang ating prosesong ginagawa sa ngayon. Tama, sir, opo. Siguro po sa pagkakataong ito, ay alam kong napakaraming mga tanong na nakahang sa isip ng aking mga kasama dito. Uumpisahan po ng Presidente ng Batangas Chamber of Commerce, si Ped Calaw, at sunod-sunod na po. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating po mga bisita ng Batelec. Kami po sa business sector, dahil sa Batangas Chamber, ay talagang katungkulan din namin ma-involve dito sa dahilan na malaking bagay po ang kuryente sa aming hanapbuhay. At sa katunayan po ay ang inyo pong abanlikod ang nagre-represent sa Batangas Hog Raisers, at kasama din po ako sa Batangas Feed Millers, at bukod po sa may sarili po kaming hanap buhay. Kaya po malaking bagay po sa amin ang power expenses sa aming operation. Medyo nung huli po naming episode ay nabanggit po na aming panauhin na ito pong tungkol dito sa CAPEX. Bilang negosyante po, ang meaning daw noon ay capital expenditure. At sa mga negosyante po, ito'y kapital na pag nilagay mo ay may tubo. Ganun po yun. Kaya gusto po lang sana namin maliwanagan dahil may binigay pong figure yung aming panauhin na nilista ko pa nga ho, na sa isang buwan daw ang nakukolekto 12 million. Ano po? At sa loob ng isang taon ay something like 150 million. Siyempre, nag-ilaw ho ang aming mga pag-iisip. Abay, napakalaking kwarta pala, kung ito po sakaling babalik sa
Kasi parang nagkaring issue po, o ito, kung ano ba talaga ito? Ito bagay babalik sa consumer o ito bagay magpapalaganap ng bottleneck o makakatulong baga sa operation? Ay gusto po sana namin maliwanagan kung ano baga talagang ibig sabihin nun ito. Siya, sige po. Salamat po, sir. Alam ko yan po isa sa talagang major topics. Ano po, in fact, the first one among the major. So yan pong MCC, siguro po ang inyong tinutukoy kasi before po mapalitan yung term, yan po ay tinatawag ng MCC na Members Contribution for Capital Expenditure. Yan po ay hindi na nga bagong singil. Tama po yung ating naririnig na dati na pala pong sinisingil, na iyan po ay tinatawag na reinvestment fund dati, nakasama po doon sa ating distribution charge. Ito pong MCC na ngayon nga po ay Reinvestment Fund for Sustainable Capital Expenditure, yan po ay part ng taripa ng kuryente na kailangan po iyan para ma-finance, mabayaran yung utang o ma-finance yung mga ginamit po natin sa pag-i-improve ng ating daloy ng kuryente. No? Yan po ay bumubuo ng maraming mga equipments, materyales, sasakyan, lahat na ginamit natin, boom truck, na gagamitin natin para sa pag-i-improve ng ating serbisyo sa consumers. Kasi yan po, ang atin pong taripa naman, yan ho ay ang components niyan, lahat po yan approved ng ating Energy Regulatory Commission. Now, bakit kailangan? Kasi nabanggit nga po ni Sir din kanina before the start of the program, hindi ba nagsimula naman ng co-ops, may loans yan. Loans na ginaran para makapagpatayo ng mga poste, yan. And then may mga subsidies from the government para itayo yan. But the problem is, nung panahon po na yon, for example, sa isang lugar, ilan lang po yung tao. So, itong ganitong kalaking system is pwede na sa kanila. But later, yun pong ating itinayo, kumbaga yung bago 20 years ago, may no longer be used, kumbaga hindi na ho magiging productive kapag ginamit natin ngayon. So, ibig sabihin, yan ho'y continuous, kaya nga po ang term niya ng una is reinvest. No? At lahat po, even the private, meron po yan na nakapaloob sa rates. Ang nangyari lang po, kaya ho medyo naging controversial ito, is dati ho yan ay nakatak in sa distribution charge. No? Kasi hindi po makakapag-exist ang isang ganitong electric cooperative nang wala po yung rate component na yan. Because doon ho sa ating binabayaran, di po ba, generation, alam na alam po nyo yon, generation rate, transmission, which are all pass-on charges, at yun pong distribution charge natin, plus yung ating supply and metering charges, yan po yung bumubuo ng operating expenses, yung sinasabi po nating maintenance. Now, paano yung capital expenditures na kailangan natin para mapanatili o ma-improve yung daloy ng kuryente. Lalo na po at dumadami ang population, yung system dati, hindi na po kayang i-accommodate yung dami ng population ngayon. At yung yes, that's right. Kailangan po may investment para gumanda yung daloy ng ating kuryente. So, saan po yun manggagaling? Non-profit, non-stock po ang ating electric cooperative. Yun. Kaya yan po ay yun nga po ulitin ko, naging controversial lang because of members' contribution award. So, what's the purpose of ERC? Bakit ginanon pa? Kaya naging kalito-lito tuloy doon sa iba. The main purpose of ERC is to be transparent. Kaya ho ipinakita siya sa resibo. Now, kung ikukumpara ho natin doon sa rate components ng mga private utilities, yun pong tinatawag nating depreciation. Yan, siguro po may mga accountants dito. Depreciation, yan po ay part ng rate ng private utilities na yun ay iniipon nila para ho kailangan mag-reinvest ka, yung dating luma, ayusin mo na, i-improve mo yung system para maging maganda yung daloy ng kuryente to maintain the good flow of power, yun po ay kailangan. And aside from that, may depreciation na sila, meron pa silang provision for income. Kasi nga po, private for profit. Tayo po, non-stock, non-profit, kaya yan po ay talagang
hindi naman po yan aaprubahan ng ERC kung hindi po yan justified. Why? Dumaan po yan sa public hearings. Hindi po aaprubahan ng ERC kung hindi dumaan sa public hearings na sila po mismo, yun pong mga commissioners ng ERC, most of the time ang nagko-conduct at nakapublish po yan sa newspapers of general circulation. Yon, kasi kaya ko naman po ine-emphasize ito kasi meron nga pong nakarating na hindi naman daw po alam ng consumers, hindi ano ba itong singil na ito na yan pala ay ganyan, ano ho. So with regards po ng sinasabi naman ni Sir Pet uli na ito ba ay dapat maging kapital ito ng consumer dahil contribution. Now, ito po ay non-stock, non-profit. But ang linaw po doon sa ating bylaws, no? Ang linaw sa bylaws ng ating non-stock electric cooperative na based doon ho sa ating konsumo ay pwede tayo magkaroon ng patronage credit o patronage refund. Now, yung sinasabi po na kailan kami, marami kami contribution sa system, lalo na yung malalaking, katulad nga po ng binanggit na Bimcoma, malaki yung contribution, yung sa MCC pag kinuwenta mo. Kailan, yun, Blue Sapphire, yung other malalaki pang industries, paano naman kami, ano ang magiging balik naman sa amin yan later? Kasi sinasabi nyo, may-ari kami. Diba? Di po ba yun ang naging, we are the owners? That's right. At malinaw po doon sa ating bylaws na tayo'y may-ari. Even with the 5 peso membership, yun po ay may-ari na tayo because malinaw po doon sa Article 2, Section 1 ng bylaws natin na in case po of dissolution, no po, ang unang, alam naman po siguro natin yan, ang unang babayaran muna, for example, dissolution o mabili man, because I was informed na nabanggit din during the past, na in case na mabili ito ng private, huwag naman sanang, siyempre, hindi ho natin inaano yan, ay dapat, meron namang makuha ang consumer. Di po ba? Ngayon, kung hindi, ang sabi nga ho, kung hindi nakakredit sa amin ng MCC na yan, ano makukuha namin? Parang wala naman. Di po ba? Yun ang parang nagiging interpretation. But, malinaw po sa bylaws, which I will provide you later, kung wala pa po kayong kopya, although I Sir Swerding has a copy of that years ago, 20 years ago, 30 years ago. Ang linaw po doon na upon dissolution o kung mabenta man siya, babayaran po lahat ng utang ng electric cooperatives at any matitira will be distributed sa lahat po ng consumers based on their consumption. Di po ba? So kung malaki yung konsumo mo, mas malaki po yung mapupunta sa iyo na share. Yun bang mayroon ba kayong yung lag ng total na yung anong tawag dito, progress lag ng We are in the process of doing that dahil nga po siyempre nagko-computerize na tayo ngayon. Dati nga ho dapat fully computerized na tayo. Medyo ho nagka-problema because of the case. Kaya ngayon ho yan ginagawa po natin. Na, yan po ay talaga namang dapat gawin. At based, kasi yan ho magiging basihan po natin. Yung consumption will be the basis of the distribution in the future. Yun po. Meron kasi pong nabanggit din nung last episode, kung ito'y hindi capital expenditure, parang lumalabas na ito'y donation. Yung ba'y donation? Yan po ay part ng taripa na ambag. Kung sasabihin nyo, di ba ambag donation nga? So kumbaga, yan ho ay katulad ng operating expenses na part ng tariff, di ho ba? Yang para sa capital expenditure is considered also as part of tariff. Now, ano naman ang pagkakaiba? Kasi kung inyong matitingnan, susuriing mabuti, wala naman pong problema kung hindi mailagay, kasi ang tingin ko, the suggestion is, ilagay yan per tao, yung mga na-contribute na MCC. But that is still the same. Na kapag na-dissolve o naipagbili, yun ring matitira after the utang will also be distributed based on the consumption. So that is still the same banana po. Yun po. We're just doon sa ating, sa non-stock po. Opo. Yes. Ma'am, sa pagiging member ko ng Armed Forces, dadagdag ko na rin na ako po ang president ng Rotary Club of Camp Aguinaldo. Kaya nandito rin po ako. Ang isang katanungan lang po is, ang isa sa pinakamataas na electric bill price is
sa Pilipinas po, sa Asia. So, ang common po ng ating mga investors kung mapababa natin yung electric bills para sa ating mga gusto mag-invest. Ano po? Meron po bang ginagawang paraan ang ating kooperatiba para mapababa ito upang ma-invite natin yung ating mga investors na pumunta sa Batangas o sa Lipa, for that matter. Ang isa pa po, ang gusto rin malinawan, kung maaari nyo po ipaliwanag sa ating mga manonood, ang karaniwan pong kaalaman na ang mga kooperatiba ay under ng CDA. Ano po? Pero kanina po may nabanggit kayo in special law na reclassify ng ating ng Battelec as another kind of cooperative. Pwede ba nating maipaliwanag sa ating mga taga-subaybay kung ano po ang kaibahan nitong dalawa nito at kung ano yung special provisions ng batas na yon para hindi tayo ma-under ng CDA? Okay po. Sige po. Yung nabanggit ko po, Presidential Decree 269, yan po ang creation ng National Electrification Administration at isa po sa provision niyan yung creation ng electric cooperatives na yan po ay electrification on an area coverage basis. Kumbaga hindi ho natin sinasabi na porke nasa bundok ka ay saka ka na. Huwag ka na muna magkailaw. So yan po ang trust is total rural electrification. Kaya nga po tinatawag na dream law kasi yan po ay hango o pattern sa Amerika na alam ko naman po na alam ni Sir Ding Andalian. Hindi po ba? Alam niya. Very ano lang siya. So, yan po, very, very obvious na kung ito ay just another cooperative, just like, hindi naman natin minamaliit yung ibang cooperatives, ay bakit pa magkakaroon ng separate law for this? Hindi po ba? Because just I've mentioned in the early part of my speaking here, ay ito nga pong kuryente is of national interest. Na everything is affected kung magka-problema po iyan. Kaya may separate law at may isang government agency to look after these cooperatives para masigurado na hindi magkakaproblema dito sa kuryente. Ito lang po na Director, opo. Magandang hapon po sa lahat. Just to give an additional information po. Lahat po ng electric cooperatives ay 1970s po yan itinayo. Na sabi nga po ni GM na ito'y pinattern sa electric cooperatives sa Amerika. Kaya po ang mga electric cooperatives kuminsan ini-invite po ng NRECA or National Rural Electric Cooperatives po sa states. Samantala ito po sinasabing CDA, if I'm not mistaken, ito po ay 1990s lang nagkameron ng CDA. So, yung pong pangalan na cooperatives, nitong mga electric cooperatives ito, existing na po ito nung itayo po itong 119 na electric cooperatives. Yung po sinasabi ni Sir na sa CDA, narinig ko po at napanood ko po yung sinabi ng ating kagalang-galang na Congressman Nick Briones dito po sa Batangas. At ang kanya naging site example is Palawan na under CDA. Gusto ko po lang ipalam nyo, Sir, na swerte ang Palawan because nandun ang Malampaya gas oil na nagbibigay ng subsidy sa Palawan. Now, with my due respect naman dito sa Palawan or Paleco, malayo po ang diferensya niyan sa Battelec 2. Hindi namin po minamahina ang Palawan kasi po ang Palawan ay ispag. It is an island. So ang aking point of comparison sa Palawan ay Oriental Mindoro lang po, hindi Battelec. Dahil sa ngayon, if I'm not mistaken, the member consumer of Palawan is 91,000. You cannot compare it to Battelec to na 230,000 with a sales revenue of almost 400 million a month. Ngayon ang aking pong pinopoint out dito, noong 2005, ang Palawan po ay 55% lang ang kanilang barangay na energized. We have a record here at ito po ang papatunay. Ngayon po, kaya ko sinasabi ito, swerte nga at nandun yung Malampaya at ngayon ay 100% ng energized ang barangay ng Palawan na siguro po ay masabi natin out of 119 electric co-ops, siguro halos 100% na energized
ang mga barangay. Pero when it comes to sitio, eto po, this is the as of May 31, 2011. Ito po ang data, mamaya ibibigay ko po sa inyo ang data. I just want to compare Palawan Electric Cooperative to Oriental Mindoro Electric Cooperative because both are islands. At gusto ko rin pong paalam sa ating mga kasama na kung titingnan nyo ang ating resibo, meron dyan nakalagay na universal charge. Makikita po nyo, I think that's 9 centavos. Gusto ko pong paalam na itong universal charge na binabawa sa atin sa lahat ng consumers, ito po naman ang nagsasubsidize dyan sa mga Palawan, Oriental Mindoro, na kung tawagin natin ay ISPAG Electric Cooperatives o yung mga isla. Dahil yan po ay pinapatakbo ng mga generator. Siyempre, sa mahal po ng kurudo, hindi po kaya Kasado pong tataas ang presyo ng kuryente kung hindi po isasubsidize natin na yun ay binabawa sa ating universal charge at at the same time ay sinasubsidize ng national government. Katunayan po, karirelease lang huli ng 2 billion ang national government just to subsidize the fuel shortage of these Spag Islands. Ngayon po, bibigyan ko po kayo na it is also related to GM, yung sinasabi nating MCC. Look at kasi po sa CDA, hindi naman MCC. Nasa component rate at ang tinatawag nila na reinvestment fund. It's 5% din po yon. Katulad din po dati ng Batelec na 5% din ang topic ay reinvestment fund. Kaya lang, just to show transparency of the ERC resolution, inihiwalay sa unbundled rate. Kaya makikita po nyo natin yung MCC. Pero yan po ay dati na nga na, that's part of the component rate. Ari po ay bibigay ko sa inyo mamaya, pero bibigyan just to give you the status of energization as of May 31, 2011 sa mga sitios po. And I would just want to compare ito pong Palawan and Oriental Mindoro. As of May 31, 2011, ang Palawan po, ang potential nilang sitio na to be supposedly to be energized is 1,094 sitios. Nito pong dumating ang May 31, 2011, ang kanilang na-energize is 300 sitios. So meaning to say, 27% pa lang ng sitio sa Palawan ang nakukuryentehan. While in fact, in Oriental Mindoro, mas malaki po sa kanila ang potential, 2,604 sitios. Pero ang na-energize na nila is 2,001 sitio. So 77% po ang na-energize na sitio sa Oriental Mindoro. So, yung pong sinasabi natin na dream na to maparating ang elektrifikasyon sa mga kabundukan, yun po ang number one na talagang dream ng electric cooperatives, which happen to be non-stock, non-profit electric cooperative. Ilang percent po ba tayo? Ilang percent? Tayo po, ito po ang Batelec 2 sa ngayon. Bibigyan ko po kayo ng data mamaya dito. Batangas 2 Electric Cooperative, ang kanila pong na-energize na sitio is 97%. Kaya po yung tanong kayo na ni Sir Kalaw, ni Sir Bobby, na yung capital expenditure, yan po ang part na tinatawag nating capital expenditure na expansion and rehabilitation ng ating electric system. And just to give additional po, hindi po nasabi ni GM, yung po sinasabi natin na upgrading ng rural ng ating electrification, yung pong pagtatayo ng mga substation, yung po ang malaking part. And just to prove po na ganito po nangyayari, look at the Tambo, the widening of road in Tambo, in Inusluban, in Marawoy. Wala po yung budget sa Batelec 2. Siyempre, nagkameron ng widening, kailangan i-relocate natin ang mga poste. So yan po, it will be additional expenses sa atin sa Batelec 2. Pero kita naman po ninyo, tayo po lagi ang kauna-unang nagko-comply sa DPWH when it comes to relocation of posts. Mapapansin po natin yung other communication services, hindi ka nila mailipat ang kanilang mga poste. At just to give additional case, sir, like Fernando Herbes, which is a very sensitive area. Alam natin tagapagtanggol yan ng ating bansa, and it happens na ang Fernando Herbes, hindi po yan nakakonekta sa Batelec 2. Yan po ay sa NPC. So, nung kami po ipatawag ng DPWH, sinabi namin na hindi namin pwedeng i-relocate yung mga poste diyan dahil yan ay pag-aari ng NPC or NGCP.
Pero palibhasa, sinabi nga ng MPC, wala namang pondo. Kami na rin po ang Batelic 2, ang magpapalit ng poste niyan, pero gratis po. At katunayan po, the Commanding General of the Fernando Orbis ay nakipag-usap na sa management dahil ang parang gusto na nilang, pwede bang kami sa inyo na? Kasi nung makita nila, 30 centavos lang naman pala ang diferensya per kilowatt hour ng NPC at saka ng Batelic 2 ay samantalang pag may problema po ang Fernando Orbis, sino po ang nag-repair? Batelic 2 rin po, at yun po ay walang kabayad-bayad. Kaya it's part of the social responsibility ng Batelic 2 na tumulong sa mga ganun po. Yun po ang mga ilan, at mamaya po siguro pwede sabihin namin makasama yung pang mga good practices na ginagawa at present para na rin po sa kapakanan ng ating member consumers. Ayun, thank you po. Meron pa akong hindi nasagot kay General. Okay, konti okay. lang to, konti lang. Because of the rates po, General, di ba? Sige, paki-compress lang po tayo at gawa ng tayo po ay limitado sa ating oras. Ay, opo. So, tungkol po sa rates, yan. So, ano po naman ang balik for that investment na galing sa MCC or sa reinvestment for sustainable capital expenditures? So, yung power loss po natin, yon, no? Yan po ay, yan, ito ho yung comparison. Noong 2010, tayo po ay 10.91%, but the cap is 13. Ibig sabihin po, yung difference goes to the consumers directly. Wala po kaming benefit na nakukuha doon. So any effort to reduce or to improve the system, diretso po agad sa consumers ang benefits. While the national average is 12.95, yun po sinasabing mataas nga ang ano. And then the CDA registered electric cooperatives, 14.45% po ang power loss. More than the cap, kaya nagsasubsidize po sila. We could also provide to you this information para ho may ano. And then, ito naman pong sa rates, yung rates, kasi sa power loss charge po yung sinasabi ko. Compared sa private, ano na ho ko ng dalawang comparison, compared sa isang CDA co-op at compared sa isang private utility. Ang residential rate po ng Batelic for August is 8.67. 8.67. Meralco is 10.11. So yan po ay mahigit na piso ang diferensya. Batelic, ito naman pong comparison ng CDA at Batelic na non-stock, 8.67 ang Batelic, yun pong Abra Electric Cooperative ay 10.22 per kilowatt hour. So yan po yung comparison. And even sa efficiency, because may narinig din po tayo na inefficient. Ito po yun. Ang operating expenses po ng Batelic per kilowatt hour po ay 73 centavos. Ang national average is 98 centavos. At ang CDA registered electric cooperatives ay 1.085 centavos. Yan Magkano po. po ang Meralco? Meralco po is 10.11 per kilowatt hour. Yan po yung average rate nila, Meralco. That's for August, and Batelic 2 is 8.67. Okay. Yun pong binanggit ninyo kanina na tayo ay yung NAIALO, yung tayo ay special cooperative, non-profit, non-stock na under tayo ng NAIA administration, supervision. Nabanggit ko kanina yung NAIALO at ito naman po ay sa reform Electric Power Industry Reform Act na 2001 ay kinonsolidate ang lahat ng sektor tungkol sa power. At dito ay ang isa sa mayor na provision ay minamandahan ang mga electric cooperative na mamili either maging stock corporation o kaya ay maging stock or profit cooperative na ibig sabihin ay mare-register sa CDA. Bakit po ba mayroong objection ang Batelic na ma-register sa CDA? Okay. Ayan, sige po, sagutin po natin yan. So, doon po, unahin ko po muna na prior ho doon sa mga pangyayari sa Batelic kasi hindi ko siguro nabanggit kanina na after ho matanggal yung 8 board noong October 5, 2006 ay inirehistro po noong mga natanggal na board ang Batelic sa CDA noong November 17. Yan po ha, yun po ang tamang
tamang pagkakasunod-sunod at petsa. Una po ang pagtanggal sa kanila before sila nagrehistro sa CDA. So bakit, hindi ba? Hindi po siya dumaan sa process. Siguro alam na alam po naman ng ating mga kagalang-galang na, ayan, lalo si Sir dun sa mga contents ng CDA kung anong process, hindi po siya dumaan sa process. No? That's why napansin ho natin siguro na doon ho sa list na nakikita natin, na napapublish, ay hindi na kasama ang Batileg doon sa mga CDA registered. So prior to that, wala tayong objection. In fact, even NEA says, the administrator says na NEA has no objection as long as dumaan po siya sa proseso. Because we owe it to the consumers na dapat naman consulted sila, hindi po ba? It is not, should not be just a mere resolution converting it as a CDA electric cooperative. Yun po. Gusto ko lang po maliwanag yung dates na yun. Just to give additional info po regarding CDA. Una-una po, yung sinabi ni Congressman Briones na baka daw mabili ng Meralco, the truth po ay gustong-gusto po talaga itong bili ng Meralco. Pero para po ito mabili ng Meralco, kailangan ay maparehistro sa CDA. Kasi po, pag ikaw ay narehistro sa CDA, magkakameron ko ng stocks, certificate of stocks. So itong certificate of stocks ito, kung isang merong malaking big time na negosyante, pwede niyang bili ng stocks ng bawat member. Di ba ganun po yun? Mabibili ng isang malaking investor, halimbawa, Barangay Bulbok, lahat ng mga indigents, sabihin natin ni marginalized sector siyang pupuntahan. Para magkaroon ng stock mo dyan, aray, 50, o gawin ko 70 pesos. Magkakameron lang ng waiver yan. O sige, lahat nakapangalan yan. So, binala na lang bumabalitan, meron na pala nag-aari ng Batileg 2. While in NEA, magkakameron muna ng General Assembly. Di po ba? At katunayan po, kami po ay isa sa mga talagang kumukontra as much as possible na ito'y mabili ng mga private distribution utilities. Dahil nakikita po namin yung dream na to energize yung mga marginalized sector, yung mahihirap nating kababayan na mapadalawin ng kuryente, yung mga panan ng bundok, it will defeat the dream ng electric cooperatives. At katunayan po, para lang po ipailam ko kay Sir sa mga kagalang-galang natin mga panel, look at Batangas City. Ang Batangas City po is under Meralco. Barangay Tampoy and Talumpok in Sico in Batangas City is under Batileg 2. Kasi po nung yan ipasukin ng Meralco, ayaw nilang kuryentehan yung Barangay Sico and Barangay dahil alam po nila na this is not a nice investment. 5 kilometers, 10 kilometers, nadadaan ka, nakabundukan na wala ka naman siservisyo mga bahay o consumer, kundi sa dulo lang, naiilan lang. Pero palibasa po, ang objective talaga ng electric cooperatives is to electrify yung mga rural areas. Yan po ngayon ay under pa rin po ng Batileg 2. And it was, kaya po nung kami patawag sa Batangas Province ng Kapitolyo, yung po ay in-acknowledge ni Bukal Berberabe na talagang yung dalawang barangay sa Batangas City is under po ng Batileg 2. Director Panganiban, may didugtong po kayo. Ito pong Batileg 2, wala ho naman kaming objection na ito ay marehistro sa CDA provided the normal procedures and the normal requirements are complied with. Now, ito hong Batileg 2, pag ito ho ay nabili ng mga ibang kumpanya, ito ay magiging for profit, hindi ho ito non-profit. Ay pag ito ho'y naging for profit na ho, managed by a private corporation or businessman, yun ho mga sityo, they will not be interested to have it lighted. You know why? They will not earn anything from the sityo, while Batileg 2, ay kahit ho ka atay-atay ng bundok, ay pinapasok namin ng libre. Okay, salamat po sa inyong paliwanag. At sunod naman pong magtatanong ay si Colonel Villarreal at kasama na ang iyong update ng 748 Combat Group and then Barangay Bantay Bayan at tapos ay lockdown tayo kay Boots and then ang mga announcements ni Meds. At paki-shorten lang po ng ating tanong. Medyo maiba po yung tanong ko kasi para mabaguan man yan. Ako po sa part ng military sa
Combat Group. Yan po territorial dito sa Eastern Batangas na ang mission ay counterinsurgency. Sa ating pong bagong strategy, yung bagong paradigm shift natin is yung from conflict management to cooperation management. Kung kaya ang ginagawa natin hong mga hakbangin, yung sa government sector, private sector, and other sectoral group, ay niyo-unite ho natin through cooperation, collaboration, and coordination. Binago na po natin, kasi ngayon po yung ating pong focus nasa community o nasa masa. Sabi nga natin na ang center of gravity ay nasa masa. So ang ginagawa po natin pagdating ho natin sa mga rural areas, yung mga teams natin, hindi naman ho yan naghahanap ng mga NPA, kundi solusyonan yung mga issue na nire-raise ng mga tao doon. Kasi kung walang issue, walang conflict. So, ang ginagawa natin, sinusolusyonan ho natin yan. Marami na ho tayong naging projects dyan sa mga rural areas, tulad ng, kasama na rin yung pagpapagawa ng daan dyan, especially dyan sa San Juan, at saka Rosario. Yung mga liblib na lugar dyan, tulad ho ng Kipot, especially yung sitio ng Calabasan to Makitib, nagawan ho natin ang paraan na malagyan ng daan dyan sa tulong na rin ho ni Mayor Manalo, Rodi Manalo. Yung coordination, collaboration between kasi yan nga ho yung approach natin. Meron din yung part na project kami doon, yun namang pagpapakuryente doon sa Sitio Makitib. May portion kasi ho doon na wala pang kuryente. Nag-request na po kami sa Batelec 2. Actually, hindi kami. Ginawa lang natin yung barangay captain. Ayun, okay. Yun no, kasi mga barangay captain, tinuturuan natin na lumapit sa different agencies at saka yung mga concerned government units na responsible dito. Kung halimbawa sa pagtatanim, inalalapit natin sila sa agriculture. Tulad niyan nga, yung sa kuryente, tinuruan natin na siguro sa Batelec 2 tayo mag-request. So may request na ho kami dated 10 March 2010. Ang barangay captain ho, si Barangay Owen, Captain Owen Manimtim pa. Ngayon kasi ho si Kapitan Arellano na. Gusto ko lang malaman yung update doon kasi ito isa sa mga hindi pa namin na-aksyonan na concern ng tao doon. Yan po yung malaking bagay. Counterinsurgency po yan. Hindi ho natin kailangan gumamit ng baril para mahikayat yung mga tao na huwag nang sasama dito sa mga nagre-recruit sa kanila. Yan po yung nasa rural area, liblib na lugar po ng San Juan. Hindi lang ho sa San Juan, pati sa Rosario, tulad do sa Tulos, tinulungan po natin magkaroon ng water system kasi sila ang ginagamit nila at sa bukal lang ho sila kumukuha ng tubig. Dito sa Tubahan, tinulungan din ho nating makagawa na masimentuhan yung kaprasong kalsada nila. At iba't iba pang hindi lang ho sa pati na rin ho sa kung paano sila magkaroon ng trabaho, lalo na ho sa agriculture, sa pagtatanim, inilalapit din ho natin yan. Isa ho sa napakagandang pamamaraan para makounter natin ang insurgency sa lugar. At yan po yung porosyon ninyo, parte ninyo na